salita ng Diyos. It will be the last in our North Luzon outreach. So, everything in this one. Sa lahat po na nakakarinig dito, kahit po Tagalog ang sinasabi ko, alam ko pong tumatagos yun sa inyong mga kaluluwa. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Ako nga po pala si JM, isang Bible preacher. Ako po ay taga Bulacan, kasama ko po ang aking asawa na namimigay ng munting babasahin para po maintindihan niyo ang aking sinasabi. Kami po ay naglalakbay sa bawat probinsya ng Pilipinas para magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil kami ay naniniwala na tunay ang Diyos na sinasabi sa Biblia. Tunay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ako ay naniniwala na tunay ang Diyos na may likha ng araw, ng buwan, ng mga bituin. Ako ay naniniwala na tunay ang Diyos na naglikha ng mga magagandang bundok, dagat, karagatan. Ako ay naniniwala na sa Diyos ay merong kabanalan. Ako ay naniniwala na siya ang Diyos na may likha ng buhay natin. Siya ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. Ako ay naniniwala na merong Diyos na banal, Diyos na mabuti, at Diyos na mapagmahal. Kaya po kami nandito dahil sa paniniwalang iyon. Ngunit sa kabila ng kabanalan ng Diyos, sa kabila ng kanyang kabutihan, sa kabila ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan o sa buong mundo, ang tao ay piniling magkasala. Pinili ng tao na mamuhay sa kasalanan. Pinili ng tao na mamuhay ng malayo sa kabanalan. Mula noon, nahiwalay ang tao sa Diyos. Sabi sa Biblia, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi ka maabot. Hindi siya bingi para hindi ka marinig. Hindi siya bulag para hindi ka makita. Ngunit ang kasalanan mo ang naglayo sa iyo sa Diyos. Sa kabila ng kabanalan ng Diyos, ang tao ay nagkasala. Sinabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ako, ikaw, tayong lahat, minsan isang beses, maraming beses, maliit man o malaki, ay nagkasala at nalayo sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan, sinabi sa Biblia, Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang di mabuting balita ay yun. Na bawat ginagawa nating kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos, ang kabayaran nito, ang kapalit nito ay kamatayan. Sabi sa Biblia, minsan lang mamamatay ang tao at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng banal na Diyos at kanyang lilitisin. He will be the judge ng lahat ng ating ginawa dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay pa, mabuti man o masama. At kung tayo ay nabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, tayo ay tatanggapin sa kanyang kaharian. Ngunit kung tayo o kung kayo ay namuhay sa kasalanan, namuhay ng malayo sa kabanalan, kalooban ng Diyos, pagkatapos ng buhay na ito, gugugulin mo ang walang hanggan sa apoy ng impyerno. Ngunit hindi natapos dito ang masamang balita. Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Itong tanghali ito ay pinakikilala ko si Jesucristo. Ako Jesus, na siyang daan, siyang katotohanan at siyang buhay. Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pag tinanggap natin si Jesus, ang buhay ay ating mararanasan. Buhay dito sa lupa, masagana, punong-puno na pagmamahal, at buhay na walang hanggan
pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Kailangan lang pagsisipan ang lahat ng kasalanan. Mabuhay ng naaayon sa kalooban ng banal na Diyos at tanggapin si Kristo Jesus na ating Panginoon bilang ating Panginoon at ito ay panawagan para tanggapin si Jesus na siyang tagapagligtas, si Jesus na siyang daan, siyang katotohanan at siyang buhay. Sinabi sa Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino man ang maniwala, manampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahama. Muli, ang tanghali na to, dumating ang mabuting balita sa Banawe, sa Ifugao, panawagan para tanggapin si Jesus na siyang Panginoon, si Jesus na siyang tagapagligtas, at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng banal, mabuti at mapagmahal na Diyos. Napakapalad po ng lugar ninyo dahil dumating ang mabuting balita. Kung narinig niyo po ang tinig na to, hindi po ito aksidente. Kalooban ng Diyos na marinig niyo ang mabuting balita nang sa gayon manumbalik ang relasyon, manumbalik ang ugnayan niyo sa Diyos na banal. At muli, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. Muli, ako si JM. Kami po ay naglalakbay sa bawat probinsya ng Pilipinas upang magbahagi ng mabuting balita, iangat ang pangalan ni Jesus na siyang daan, siyang katotohanan, at siyang buhay. Meron po ako kasama dito, siya rin po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Sister Judy. At kasama ko po ang aking asawa na nag-iikot sa northern part ng Pilipinas, Northern Luzon. Kami ay mag-asawa at galing lang kami kanina sa Mountain Province. Kung alam niyo po yung Dalikan, doon kami galing. Kami po ay nag-iikot-ikot dito upang magpahayag ng salita ng Diyos na nanggagaling sa Bible. Meron din po ba yung tao doon? So, dito po kami upang mag-share kahit saglit lang. Kailangan yung panalangin po. Oh, sige po. Guys, saglit lang po na upang sabihin sa inyo na ang Diyos po, si Apo Diyos, sige po. ay mahal Sige po kayo. Si Apo Diyos, Saan po ako doon bago ang po? may likha ng langit at lupa. At si Apo Diyos, ang nagbigay buhay sa tao. Di po ba ang tawag dito sa Diyos is Apo Diyos? Ngayon po, ang tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Sabi po sa Biblia, si Adan at Eva, yung mga ninuno natin ay nagkasala. At nung sila ay nagkasala, nahiwalay sila sa Diyos. At tayo ay nahiwalay din naman sa Diyos. Ang sabi po kanina ni Brother JM, ang kasalanan mo ang naglayo sa iyo sa Diyos. At nakita po ng Diyos ang resulta noon. Ang sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan po yun sa impyerno, sa apoy ng impyerno. At ayaw po ng Diyos na mapahamak kahit sino sa atin. Kaya po pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na pangalan po ay Panginoong Heso Kristo. At siya lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At walang ibang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ang sabi po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sa impyerno po yun. At hindi po nagbibiro ang Diyos ng kanyang sinabi na ang kabayaran nito ay kamatayan. At ayaw po ng Diyos na mapuntang tao sa impyerno. Ayaw po niya na magdusa ng tao. Kaya pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Ang sabi po nun, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung sino man po ang maniniwala, susunod kay Jesucristo ang siyang maliligtas. Ang sabi po sa Biblia, kung pinapahayag
Iyon po yung binibigkas ng iyong labi na sa ang si Yesu Kristo ang iyong Panginoon at naniniwala ka sa iyong puso na siya ay nabuhay na muli, ikaw ay maliligtas maging ang iyong buong sambayanan. Kumakatok po ang Diyos sa puso ng bawat isa na nakakarinig ito. Magkaiba man po ang language natin, pero naniniwala ko na iisa ang pagkakaparehas natin. Pare-parehas po tayong tao. At gusto po ng Diyos na baligtas ang lahat ng tao laban sa apoy ng impyerno. Dahil po ang buhay ng tao hindi natatapos dito sa lupa. May kasunod pa po dito. Tayo ay huhukuman. Ang sabi po sa Biblia, minsan lang mamamatay ang tao at pagkatapos ay paghuhukom. Huhukuman tayo o i-judge tayo. Batay sa ating mga gawa, mabuti man o masama. At kung tayo'y nahusgan na langit o impyerno, at ayaw ng Diyos na mapunta kahit sino man sa impyerno. Kaya po, halos magpakaawa na lang ang Diyos na huwag tayo pumunta sa impyerno. Kaya nga po nandito kami, mga taga-Bulacan pa po kami. Ilang linggo na po namin iniikot ang buong North Luzon para pahayagan kayo o sabihan kayo na may pag-asa pa na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Dahil po mahal kayo ng Diyos, mahal niya tayong lahat, mahal tayo ni Apo Diyos. Kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak, sinacrifice ang kaisa-isa niyang anak na si Heso Kristo para lang baligtas tayo. Kaya kung sino man ang maniniwala, mananampalataya kay Heso Kristo, magsisisi at tatalikuran ng kanyang kasalanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mamatay man tayo dito sa lupa, meron tayo pag-asa na buhay pagkatapos dito. Siyempre ayaw natin buhay sa impyerno, ayaw natin yun. Wala pong hanggan yun. Parusa, iyak, pagtanis, apoy na hindi natutupok. Ayun po yung sa impyerno. Ngunit ang nais ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa piling niya sa kalangitan. Alam niyo po, kami po mag-asawa ay hindi naman po dating ganito na nag-share ng salita ng Diyos or ng Bible. Dati po rin kaming namumuhay sa kasalanan. Dati po ako, nung kabataan ko, hindi ako naniniwala sa Diyos. Galit ako sa pamilya ko, rebelde akong anak, naninigirilyo ako, nagpapakalasing ako, mayabang ako, nagmumura ako, nagsasabi ako na masakit na salita sa kapwa ko. Pero nang nakilala ko ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko, doon ko sinuko ang buhay ko sa Kanya. Doon ako nagsisi, tinalipunan ang kasalanan ko. Kasi kung ako namatay sa panahon na yon, ako ay mapupunta sa impyerno. Ngunit ako'y niligtas ng Panginoon laban doon. Ako ay lumapit sa Diyos, tinawag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At mula noon, ako po ay nagbago. Kung kaya po magbago ang buhay ko na patapon dati, kaya nyo rin pong magbago. Kaya nyo rin pong kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Dahil po hindi nagbibiro ang Diyos nang sinabi niyang mahal ka niya. Hindi po nagbibiro si Apo Diyos nang inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak bilang katubusan sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. Kaya po ngayon kami nag-iikot dito. Kumakatok po. Paano po yung katok? Sarado ang pintuan, may kumakatok. Ngayon po sa puso ninyo, kumakatok ang Diyos. Kumakatok po tayo ng Jesucristo. Nasa sa inyo, kung papapasukin niyo siya sa inyong mga buhay. Ang sabi nga po sa Bible, kumakatok ako sa inyong mga puso. Ayun po ang sabi ng Panginoong Hesus. Naghihintay ako kung pagbubuksan niyo ako. At sa oras po na pagbuksan niyo ng puso ang Panginoong Jesucristo, siya po ay lalapit sa inyo at bibigyan kayo ng pagbabago, pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa lahat po na nakakarinig dito, kahit po Tagalog ang sinasabi ko, alam ko pong tumatagos yun sa inyong mga kaluluwa. Kaya po naririto kami para hikayatin kayo na maniwala sa Panginoong Jesucristo. Kami po ay hindi nagpapasikat. Hindi rin po kami nanghihingi ng pera. Naririto lamang po kami para sabihan sa inyo na habang hindi pa huli ang lahat, panahon na para magbago,
panahon na para kilalanin ang Panginoong Diyos na may likha sa iyo. At kung ikaw yun, nararamdaman mo na gusto mo na papasukin ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso, sabayan mo ako sa panalangin ko, nasaan ka man. Panginoong Jesucristo, inaamin ko na ako'y nagkasala, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Pinapapasok kita sa aking buhay, manguna ka, inaari kita na Panginoon at tagapagligtas ko. Ilikas mo po ako, Panginoong Jesus. At pinagkakatiwala sa iyo ang buong buhay ko. Amen. At kung ikaw yun, handa na magbago, panahon na para magpatuloy sa bagong buhay. Kung ikaw naman ay isang Kristiyano na, magningning ka, magliwanag at magkaroon ng lasa sa lugar na to. Na sa gayon, hindi lang ikaw yung ligtas, kundi buong pamilya mo, buong angkan mo, buong community. At ipapanalangin ko po ang lugar na to. Panginoon, dalangin ko po sa mga tao na nakakarinig at nagbitingi-tingihan, dalangin ko na bigyan mo po sila, Panginoon, ng puso. Na hanapin ka, Panginoon, puso para makilala ka, Panginoon. Puso na kilalanin ang tunay na Diyos o Diyos, Ama. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay mo at pag-asa. Sino man po, Panginoon, na naghahangad na mabago ang buhay, sinadalangin ko, Panginoon, ikaw po, Diyos, ang magbigay sa kanila ng bagong pag-asa, bagong buhay, Panginoon, at magkaroon ng kaligtasan ng kanilang sabayanan. Sino man may sakit ngayon, pananakit ng ulo, sakit sa puso, bulag man o pipe, bingi, o hindi nakakalakad, I speak healing right now in the name of Jesus. And receive healing. Thank you, Father God. Iniwan ko kapayapaan sa mga nagtitinda dito, kapayapaan sa entrance na ito, kapayapaan sa buong community, at pagpapala, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so hindi po ako galit. Ayun na po yung accent ko. So kami po ngayon na magpapaalam na. At maraming salamat po sa black today. Amen. Praise the Lord.